ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Romel Lopez. Magandang gabi, ASEC. Benji, magandang gabi po at mula po sa ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, magandang gabi rin po sa mga kababayan nating nakatutok sa inyong programa. Iyan. Kaya ako napatawag, eto na. Eto lang yun, yung Pantawid Pamilyang Pilipino program o yung 4Ps, pinaghahandaan nyo na po ba dyan sa Department of Social Welfare and Development? Well, sa katunayan po, Sir Benji, magandang balita sa ating mga kababayan, parang sa inyo ko yata una itong mababanggit. Okay. Meron po tayong na-delay dyan na kaunti, yung sa ating period 5 ng ating mga 4-piece beneficiaries at dito po natin ibabalita sa inyo. May ilang po kasi, supposedly po kasi di ba may gagraduate na nasa 1 million mahigit. Ito po ay nagkaroon ng reactivation matapos po yung dalawang revalidation. Ng una, nung NHTO, yung listahanan, and then pangalawa yung SWIDI o yung Social Welfare Development Indicator, na ito po yung natapos na. Yun nga lang, yung iba nakapag-retroactive payment na, yung iba ay hindi pa. Kaya nga nitong period 5 na ito. At ito po inaasahan natin bukas, maaari na pong mapakinabangan yung mga naiiwan pa na retroactive. So yun po yung magandang balita. At ito po ang pagpapatunay, Sir Benji, tama ho yung inyong observation. Talagang pinaghahandaan po natin lagi dito sa DSWD kasi alam naman natin ito yung flagship program ng national government. Ito po, regardless kung sino na po ang administrasyon, ito po ay talagang tuloy-tuloy na, specially designed, nang sa ganun, ma-break yung intergenerational poverty, Sir Benji. Ito kasi, meron tayong connotation na ito ay ayuda. Hindi po, ito po yung conditional cash grant ng heavily vocational grants, Then, meron din po sa health, sa nutrition, at siyempre yung sa rice subsidy kasama sa nutrition. Kasi ang gusto natin, yung mga bata pong yan, bagamat pinanganak mong mahirap, magkaroon ng fighting chance for them to improve their lives, by una, yung sa better access to education na natutulungan natin. At yun nga po, paglaki, hindi na po sila mahirap. Maayos na makakapag-aral, eventually makakatungtong ng kolehiyo, may mga programa rin tayo para matulungan po silang maling. And then, yun po, magtutuloy-tuloy na mag-improve yung pamumuhay. Kasama po ito sa talagang pinaglalaanan at pinagtutuunan ng pansin ng inyong DSWD. Ngayon pa lamang, Sir Benji. Oo, itong period 5, ito yung natigil Ito yung ni-revalidate muna yung mga dokumento, pagkatapos tinignan muli ng mga social welfare people ninyo, yung mga nasa labas, para i-update, kung talagang kailangan ba nilang tumanggap ng 4Ps. Ito ba'y nakapaloob dito sa bagong budget ng 2024 o ito yung mga dati pang budget? Well, tama po kayo, Sir Benji. Ito po yung nakapuloob dun sa dati nating budget. Dati. Opo, ito po yung continuing fund natin na tinatawag. Kasi, tandaan po natin, nagpatupad tayo ng retroactive payments. Ibig sabihin, kung kayo po yung na-reassessment, Sir Benji, ito po ay nasa 1 million mahigit nga, 1.1 po ito, kung kayo mananatili, yun ho 791,000, Sir Benji, yung una nating na-identify na mananatili. Pero ito sa aming numero, maaari pang may madagdagan pa yung mananatili. Kasi although na-declare na silang non-4 before, ay nung sa aring revalidation, nakita natin medyo nasa 330,000 lang pala ang nakita talaga natin karapat dapat gumraduate. And the remaining, masasabi natin kung pa, mahirap pa talaga or challenge pa. So ito po yung nagdahilan kung bakit medyo may na-delay ng konti kasi tuloy-tuloy yung revalidation. Yung mga maayos na nakatatanggap na, Sir Benji, yun nga lang, yung medyo nahuhuli-huli dahil alam niyo naman, parang nag-revisa talaga tayo technically ng literally ng dokumente. Ayun ang hinihingi na namin ng paumanin. But then, ang kagandahan nga po, Sir Benji, maaaring bukas, ay mapakinabangan na nila yung mga nalit nating kababayan. Okay. Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga natigil, ilang buwan ba yun? Retroactive, sabi ninyo. So kung ilang buwan man yun, para malaman din, nung mga kukuha ng mga tinatawag nating conditional cash plan, hindi ayuda, Pangit nga naman, ayuda, kundi conditional cash plan. Ilan po ito? Ilang buwan?
Well, depende po kung gaano po katagal na napasok yung inyong sabihin na nating case, yung case management natin na tinatawag. Kasi meron pong sabihin na natin may 3 buwan, merong 6 na buwan, meron namang halos inabot na ho ng 1 taon. Kasi sila yung supposedly ay na mga sabihin na natin mahaba-haba yung proseso, hinanapan na natin, So, yun po, depende po dyan. But then, ang kagandahan nga ho nito, tuloy-tuloy din naman at maliit lang na portion ho itong medyo nahuhuli natin. If I'm not mistaken, parang hindi pa yata ho aabot ng 50,000. Parang ganun yun yung nakikita natin na dito. Kasi sila po yung ulitin ko, Sir Benji, 1.1 million po ito na unang na-identify na supposedly tanggal na. Ay hindi naman ho tayo pumayag at pinakinggan din natin yung ating mga stakeholders na teka, i-double check. Ito yung nga ho nakita natin. True enough, 791. Yes, 700, sabihin na natin kung 70%, almost 80% nga ay kailangan manatili ko sa programa. So ito po yung ginagawa natin. Medyo sabihin natin, nagdulot ng kaunting pagkakaantala, pero I believe na matatanggap naman ho ito ng ating mga 4-piece beneficiaries. Kasi it means na sila nananatili sa programa. At may graduate man ay maliit po na porsyento. But then, ang move din natin, Sir Benji, if makikita rin natin, kasi yung ating SWIDI o yung ating assessment, ang pinangako rin ng ating kalihim Secretary Rex Gatchalian sa mga budget hearing natin. Kasi ang, kumbaga, sabihin natin, ang impression naman ng ating mga mambabatas, teka, bakit tuloy-tuloy, billions of pesos ang ating ginagasta riyan, bakit kakaunti na graduate? Ibig sabihin, hindi nagiging self-sufficient sila. Ibig sabihin, but then, ito kumbaga hindi umuusad, doon sa salitang Pilipino, kumbaga, dapat umuusad ka, dapat may nangyayari. Yes, tama po. Kaya po yung impression din natin, at para po ma-achieve natin yan, gagawin po natin yearly na po yung assessment natin. Hindi na po yung kagaya ng listahan. Every 3 years po kasi yun. Very static kung sabihin natin yung dokumento. Ito po kasi, sabihin na natin yearly, kumbaga, pwede tayo magpag-graduate din on a specific year, hindi graduation ulit tayo, and then ang kagandahan nito, hindi naman ibig sabihin ay savings or Benji. Bagkos, yung mga waitlisted, marami-rami rin yung waitlisted, kailangan natin maisama naman, nabibigyan ng pagkakataon lahat. Magkano tatanggapin ng bawat pamilya? Well, supposedly po kasi Sir Benji, ito pong ating retroactive payment na ito ay para po doon sa tinatawag lang natin na health, at saka nutrition. So ito po yung 750 plus 600 yung sa rice, sa nutrition natin. So i-multiply po natin yan kung ilang buwan natigil yung inyong payment. Sabihin mo 6 months. Opo, so times 6 lang po yun. Yun po yung matatanggap nila sa ating mga kababayan. And then kung sila naman po yung mga regular, ibig sabihin walang problema. Yung ang pinag-uusapan po natin, Sir Benji, yung mga na-delay, dahil nga may retroactive, may mga sabihin na natin, na-reinstate ulit natin problema sa kanila. Ito, merong tanong dito si Badong de la Torre. Sir Benji, patanong naman po kung kailan po yung set 12 makaka-pay out ng period 5. Laguna po kami. O yun, meron. Yan na po yung binabanggit natin. Nakalimutan ko yung pangalan ni Sir. Hindi naman si Badong de la Torre. O yan. Sir Badong de la Torre, Sir, sige tayong kinig kay Sir Benji. Maaari bukas ay matanggap niya, 28 po kasi yung nasilip kong dokumento na maaari na pong mapakinabangan. February 28, February 28. So bukas po. So bukas po. Bukas. Asek, paano nila matatanggap yun? Through saan? Through cash card na po yan, Mr. Benji. Okay. Wala na po tayo. Kasi as much as possible po kasi, imagine po natin, 4 million po yung active beneficiaries natin. Medyo hindi po ideal yung payout. At yan naman po yung siniguro natin cash. So, sinisiguro na po natin na yung pong ating mga kababayan na madalihong matatanggap yung ating cash grant through dun sa ating cash card. Yung mga nagmamanual payout lang dyan, yung mga bago ko na wala pang cash card, pero wala ang 1 buwan, 2 buwan, nabibigyan na rin ng cash card. Sir Benji. Okay. Dito pinag-uusapan natin yung cash card. So, ano to? One time, big time pay.
bukas na ibibigay ng DSWD o depende rin dun sa halimbawa dito sa grants mo nila. sa grants. Okay, mag-umpisa Aba. na yan sa Metro Manila o buong bansa, dire-diretso, o ito, ilabas nyo na ngayong araw na ito na yung allotted, o merong series yan, serye. Kumbaga, NCR muna ngayon, susunod Region 1, Region 2, paano ba yung magiging payout kung tawagin natin, dito sa Aba. conditional cash plan? Kasi ito pong napapag-usapan natin yung tanong ni Sir Badong, yun po yung medyo na-delay dahil nga rin po sa reactivation. So yan po, hindi naman may mga lugar po, halos nationwide din po, na pailan-ilan. Pero sila pong mga na-delay, sabay-sabay na po sila bukas. Lahat na po sila. Maliit lang naman po yung numero na yan. Pero I believe parang yun nga po yung medyo mas apektado. If I'm not mistaken, yun nga po, Calabarzon and Region 5. Mas marami ho yung mga kababayan natin na affected doon sa area na yun, dahil doon sa revalidation. But then, ang kanila pong matatanggap Sir Benji, yung talagang allocated nila na payment nila para sa period 5. So, depende po yan dun sa anak mo, kung ilan nito, at syempre, yung kasama rito, yung inyo pong health at nutrition, yung nga pong rice at saka yung, sabihin na natin, yung medicine na subsidy, yung 750 po na tatanggapin natin mga kababayan.